So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So bali sa video ito, magbibigay lang ako sa inyo ng 5 gravel bikes na pwede nating mabili below 25,000 pesos. Pero disclaimer lang din, hindi po lahat ng presyong mababanggit ko dito sa video ito ay pare-pareho sa mga bike shop na mapagtatanungan nyo. Dahil magkakaiba-iba pa rin yan depende sa mga bike shop na mapagtatanungan nyo. Although syempre nagbanggit pa rin tayo ng mga prices dito para at least may reference kayo kahit papaano. Dahil for sure naman ay karamihan din naman ng mga presyo mababanggit ko dito sa video posibleng maging kapareho lang din ng iba. So okay, simulan na natin. Okay, so pinakauna sa ating list, itong Pinewood Invasor. So bale itong brand ng Pinewood ay isa na rin to sa mga sumikat na brand simula ng pandemic. And maganda rin naman talaga yung mga nire-release nila ng mga bike, mapa MTB man o road bike. Tapos ngayon ito meron na rin silang gravel bike which is itong Invasor nga. Now unang-una yung kanyang frame is okay naman yung kanyang aesthetics. Maganda yung forma, maganda yung hulma, maganda rin yung kanyang colorway at saka yung paint job. And gawa na rin pala ito sa aluminum alloy. Tapos bukod dun sa kanyang frame, napaka-solid din talaga ng iba nitong mga pyesa. Unang-una yung kanyang fork. Gawa na rin kasi sa carbon yung kanyang fork T800 carbon specifically. Tapos naka 1/11 speed ito na Perino Fantasy yung kanyang pyesa. Tapos yung kanyang brakes naman, hybrid hydraulic kasi yung ginamit dito. Kumbaga ito yung hydraulic disc brakes pero hinihila pa rin ng kable na para mechanical. Yung crankset niya, Halotech na rin yung kanyang crank na Pro Wheel yung kanyang brand. Tapos 42 teeth naman yung kanyang ngipin. Tapos yung kanyang cogs naman, 1146 teeth yung kanyang ngipin. And then dito ako nagulat sa kanyang hubs dahil Sagmit Evo 3 na rin kasi yung ginamit dito na hubs. So bale 6 poles na rin ito na yun, maingay. Tunog mayaman siya. Tapos gawa na rin sa alloy yung iba niyang pyesa gaya nung drop bar, nung stem at saka nung seat post, which is branded na rin itong mga to. Nawa nakakagulat nga lang dito sa bike na ito, kung ikukumpara kasi sa ibang mga built bikes ay galing kasi sa iba't ibang brand yung kanyang pyesa. Yun nga, for example yung hubs nga Sagmit, tapos yung kanyang cockpit is Zoom. Kumbaga hindi siya yung parang factory brand which is dahil doon ay nagmukhang built bike yung bike na ito. Kaya ayun, solid na solid din talaga. Tapos yung kanyang price naman ngayon is 23,000 pesos. So pangalawa naman sa ating list, itong K-Sport McLaren. So bale itong brand ng K-Sport is isa na rin to sa pioneer na rin pagdating dito sa industriya ng bike. And napakarami na rin nilang inilabas na magandang bike nitong mga nakaraang taon. Pero lately napansin ko lang din na puro gravel bike lang yung nilalabas nila And actually buong 2023 nga ay parang napuno na ng gravel bike yung K-Sport ngayon. And bali itong K-Sport McLaren ay isa nga doon sa napakaraming gravel bike na yun. But anyway, yung presyo nga pala ng bike nito is 22,500 pesos. And sa presyong yan, bali ito na rin kasi yung pinakamurang bike ng K-Sport Dahil yung iba nila kasing nilabas ng mga gravel bike is usually umaabot ng mga 40, 50,000. Meron pa nga ako nakita na 100,000 Kaya masasabi na rin natin na ito na yung pinakamurang K-Sport na gravel bike. So pumunta naman tayo sa kanyang specs. So yung kanyang frame is gawa na rin sa aluminum alloy. Ganon din yung kanyang fork, gawa lang din sa aluminum alloy. Tapos naka 2x9 setup ito na Shimano Sora yung kanyang shifters, FD tsaka RD. Yung kanyang disc brakes ay mechanical na Tektro yung kanyang brand. Pro Wheel naman yung kanyang crankset pero hindi pa Halotech. Tapos yung gulong naman niya is 38C yung kanyang lapad. Although kung ikukumpara natin ito dun sa Pinewood kanina, hindi natin may pagkakaila na mas premium yung pyesa nito. Dahil kasi syempre yun nga, yung pyesa niya Shimano na, tapos Tektro pa yung kanyang brakes. Pero yun nga lang pagdating sa kanyang setup, mas nagustuhan ko yung doon sa Pinewood. Dahil unang-una yung kasi nun dahil unang-una magaan lang kasi yung gearing nun. And mas malapad din yung gulong nun kung ikukumpara dito. Pero yun para sa akin napakasulit pa rin ng bike nito. Dahil pwede mo naman din gawin dito yung setup na kagaya nung sa Pinewood. And actually bagay na bagay nga ito dun sa mga taong may mountain bike na gusto makaranas ng medyo matulin-tulin pero at the same time ayaw mag-road bike dahil medyo mabigat niya kasi yung kanyang kiri. So pangatlo naman sa ating list, itong Perino Monstro. Now actually wala akong masyadong idea about dito sa brand ng Perino Pero naalala ko lang parang meron na rin sila dating inilabas na cyclocross frame which is yung Perino Monstro. And para lang din hindi kayo malito ay magkaiba po yung dalawang yun. Dahil cyclocross kasi yung isa yung Monstro Tapos itong Monstro naman ay gravel bike. Tsaka yung Monstro kasi never kasing naibenta yun ng built bike Kumbaga frame only lang inilalako yun. But anyway about sa kanyang specs, gawa na rin sa aluminum alloy yung kanyang frame and carbon na rin yung kanyang fork. Tapos 1/11 speed ito na Perino yung kanyang pyesa.
Tapos yung brakes niya is hybrid hydraulic na rin, which is kagaya nung sa Pinewood kanina. Tapos halotet na rin yung kanyang crankset na Pro Wheel yung kanyang brand. And wait lang. Parang halos parehas ata ito nung specs nung sa Pinewood kanina. Pati yung frame magkatulad din na iba lang yung branding. So yun, hindi ko na itutuloy. Bali kung ano yung sinabi kong specs nung Pinewood kanina, itong ito. Dahil pati yung hubs magkagaya pero magkaiba nga lang yung presyo. So bali itong Prino ay mas mura siya ng konti kung i-compare doon dahil 22,850 yung price niya Bali 23,000 yung kanina. So yun na yun. So pang-apat naman sa ating list, itong Foxster Laurus GX 1800. So yun, kilala naman natin ang Foxster Bali napaka-popular niyan dito sa Pilipinas. And very solid talaga yung inilalabas nila ng mga bikes. So bali hindi ko lang din alam kung may inilabas na silang gravel bike dati, pero yun, siguro parang ito ata yung pinakaunang beses nila na maglabas ng gravel bike And ang napansin ko lang dito is napakaganda ng kanyang frame. And syempre napaka-unique din. Unlike doon sa ibang mga lumalabas na yun nga, kasasabi ko lang kanina, pare-pareho lang halos lahat ng specs at saka yung frame, tapos branding lang yung iba. So napaka-unique talaga ng Foxster Ganon din yung tricks. And pagdating naman sa kanyang specs, alloy yung kanyang frame, yung fork niya alloy din, 2x9 speed din siya na Shimano Sora yung kanyang FD tsaka RD. Tapos square type yung kanyang crank na Pro Wheel brand. Tapos 40C naman yung lapad ng kanyang gulong, which is malapad. And yung kanyang price, 21,800 pesos. So pang last naman sa ating list, itong Tosik Grand Fondo. So bali itong bike na ito ito na rin yung pinakamurang bike na ma-mention natin dito sa video ito. Although kahit ito yung pinakamura okay na rin naman talaga ito Lalo na kung gusto mo ding ma-experience yung gravel bike. Now para sa akin maganda yung itsura ng kanyang frame. Parang ganito yung kagaya nung sa mga GT And then maganda rin yung kanyang colorway at saka yung paint job. Kumbaga konting upgrade lang dito ay magmumukha na rin siya na premium na gravel bike. So yung price nga pala nito is 12,500 pesos. And pagdating naman sa kanyang specs, aluminum alloy na rin yung kanyang frame, ganun din yung kanyang fork alloy na rin. Naka 2x9 speed ito na sense ignite yung kanyang pyesa. Gawa na rin sa aluminum alloy yung iba niyang mga parts gaya ng drop bar, seat post at saka yung stem. Tapos yung kanyang gulong naman ay 38C yung kanyang lapad, which is mas manipis ng konti kung ikukumpara doon sa ibang mga nabanggit natin. And yun nga yung kanyang price, 12,500 pesos.